you all the glory. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy natin na itaas, palakpakan ng ating Panginoon. Sayawan natin ang Diyos na buhay sa oras pong ito. Hallelujah. Let's continue to express our love to Jesus, our Savior, our friend, and His love endures forever, for He is good. Hallelujah. Hey! Come on, let's dance in the presence of the Lord. Oh, yeah. Come on, don't be shy to praise Him with all your hearts, with all your strength. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Let's sing. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His goodness above all things, His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, come on, sing. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, come on, sing praise to Him. Oh, sing praise, sing praise, sing praise. It's forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Believe in the name of Jesus. Yeah. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with you. Believe in that. Forever. Forever. Oh, your love endures forever, Lord. Hallelujah. We'll sing from the rising, from the rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures. Sing praise to Him. Sing praise. Oh, we'll sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Come on, let's declare. Forever God is faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Hallelujah. Oh, your love endures forever. Oh, we will continue to sing. And let's declare. His love endures. Let's lift our voice to God. His love endures forever. Come on, sing this song. His love endures forever.
Inaanyayahan ko po lahat ay tumayo as we celebrate the goodness of our Lord sa umagang ito. Hallelujah. We thank you, Lord God, for this day, Panginoon. We glorify you, Lord God. Hallelujah. Once again, let's clap our hands to our Lord. Hallelujah, God. We thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Hallelujah. We glorify your name. We lift up your name, Father God. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa, may isi-share lang po ako. Ito is sa Romans 8 verse 2. Sabi dito, if you belong to Christ Jesus, God's Spirit has given you a new life. God's Spirit now rules in your life and He has made you free. Sin and death no longer have authority over you. Hallelujah. Sabi dito, God's Spirit is ruling our lives, so we are free. Tayo'y malayang-malaya na umawit, sumamba dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasa ating buhay. Hallelujah. Amen. We thank you, Lord God. We adore you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Let's praise Him. Hallelujah. Father God, we glorify you. We thank you, Lord. We honor you. Hallelujah. We lift our hands. We lift our voice to you, Lord God. Hallelujah. We lift our voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Yes, oh God. Oh wow. Love you. Once again, we lift our voice, oh God. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Yes, Lord God. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul, still my soul. To you remain. Only you will I adore. Yes, Lord God, we glorify you, Lord. Once again, hallelujah. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hand. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. And I will say,
moving in this place. So Jesus, glorify you, Lord God. Hallelujah. Sing. Holy Spirit, touch your people. Teach us the ways of God. And as we live, as Jesus did, you are honored and lifted up. There's a stirring in the spirit. There's an urgency in this hour. We as children must obey. Can you hear the footsteps of God? Yes, oh Lord, God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? Yes, oh God, God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? So God, this is our cry out, Lord. We glorify you, Jesus. Oh, Jesus, as we praise you, Lord, as we praise you, as we sing, draw near to us, oh God, and as we cry out for this nation, for our revival in this land. There's a stirring in the spirit, there's an urgency in this hour. We as children must obey. Can you hear the footsteps of God? God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? God is moving. God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? Come on, church, hallelujah. God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? So Lord, we adore you, Lord God, hallelujah. For your spirit is within us, Lord God, hallelujah. There's a stirring, there's a stirring in the spirit. There's an urgency in this hour. We as children must obey. Can you hear the footsteps of God? There's a stirring in the spirit. There's an urgency in this hour. We as children must obey. Can you hear the footsteps of God? There's a stirring in the spirit. There's an urgency in this hour. We as children must obey. Can you hear the footsteps of God? Oh, Lord, God is moving. God is moving. Can you hear the sound of revival? God is moving. God is moving.
Father God. Glorify you, Lord. Hallelujah. For your spirit fills this place, oh God. Hallelujah. We glorify you, Lord. You are welcome in this place. Hallelujah. Saturate, oh God, this place, oh Lord. Glorify you. Thank you, Lord God, for your presence this day. Oh, we glorify you, Lord. We worship you. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Jesus. Hallelujah. Father God, I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, oh Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Hallelujah. There's nothing but more till ever come close. Nothing can compare. You are living hope. And so God, your presence, and so Jesus, we've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Oh God, your presence, Lord. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come fly. You're so kind. Your glory,
glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory
rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. So God, no place I'd rather. Oh Lord, no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more, yes, so Jesus, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you. So Father God, hallelujah, we are desperate for you. We need you, Lord God. We want more of you, Lord. Oh, hallelujah. 'Cause you are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and I have you. You are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and I have you. You are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and I have you. You are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and yes, oh God, we want more. I 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 want more. So put it out. I want more. 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 So put it out. I want more. 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 So put it out for the last time. I want more. 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 So put it out. Lord God, we are nothing without you, Lord. Hallelujah. Father God, we are nothing without you. You are all we're needing. You are all we're wanting, Lord God. More of you, Jesus. Give you praise. We give you glory. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Lord God, for your presence, Lord. Oh, thank you for your love, Lord God, that never fails, Lord. Thank you for your spirit that set us free, oh God. Hallelujah. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, Lord God. Hallelujah.
we thank you, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. By the freedom that you have given to us, Lord God, every sin, every death, Lord God, there's no weapon against us, Lord God. No one can stand against us, Lord God, because we have you, Lord God. Hallelujah. For your spirit is within us, oh Jesus. Hallelujah, Father God. Father God. So Jesus, you are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and I have you. You are all I'm wanting. You are all I'm needing. You are all I'm wanting, and I have you. Yes, so Jesus, hallelujah. Hear the prayers of your children, Lord God. So God, thank you, Jesus. Thank you for your presence, oh God, this morning, Lord God. Na patuloy na dumadaloy, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Thank you for the blessings at the biyaya, Panginoon. You are always faithful in us, Lord God. You are good, Lord God, all the time, Father God. And we thank you, Lord God, for everything you have done in our lives, Lord God. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We glorify your name. We lift up your name, oh Jesus. Oh, we adore you. Hallelujah. So God, this is our prayer, Lord God. In Christ's name we pray. Everybody says amen and amen. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Sige po, tinatawagan ko po ang ating pastor na mag-aaral ng salita sa buhay ni Pastor Simon Dadule. Malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Sa Diyos lang po ang kapurihan at kalulatian. Praise God. Minsan pa po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord.
Okay, so Kuya Dong, medyo napapalayo ka dyan eh. Dito ka na, wala naman tayong tao. Okay. Ayan. Sige po. So, salamat sa Panginoon sa oras pong ito na tayo po ay minsan pa ay dinako po niya sa kanyang bahay panambahan. Okay? Praise the Lord. So, ngayon po tayo ay magpapatuloy po sa ating pagtatalakay regarding po sa ating topic which is the power of the Holy Spirit. Okay? So, ikalawang topic na po tayo. Ikalawang pagtatalakay po natin ngayon. Okay? So, ating pong babasahin ang ating pag-aralan sa umaga pong ito. Doon pa rin po tayo sa aklat po ng mga gawa. Okay? In chapter 1 ng Book of Acts. Okay? Pwede ba tayo tumayo muli para sa ating pagbasa po ng salita po ng Diyos? So parang continuation po ito ng last week. Ano po? Okay. In Acts chapter 1, sa verse 6 po tayo. Sabi doon, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. But, in verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heavens as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Praise God for His word. Hallelujah. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na muli pong pinagkaloob mo sa amin sa araw pong ito, Panginoon. Minsan pa kami po ay mag-aaral muli ng iyong salita patungkol nga po sa kapangyarihan at ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo. Ang dalangin po namin, O Diyos, kami po samahan mo sa oras na ito. Patuloy po kami, Ama, na nagpapakumbaba sa harapan mo sa oras pong ito, na mas sinasabi nga namin kung ikaw ay hiwalay sa amin, tunay na wala po kaming magagawa. Sa oras pong ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga salita, pagpalain niyo, O Diyos, ang iyong mga anak na magiginig, maging ang iyong tagapagsalita, Panginoon, ay niyo pong ilagay sa mababang katatayuan, at ang Panginoon Jesus lamang ang siyang makita ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ikaw po ang mataas. Sa pangalan po na Jesus, ito aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo makaupo na sa presensya po ng Lord. Okay? So, dito po sa ating title po for today is, sabi doon, The Holy Spirit is our great teacher. Amen? The Holy Spirit is our great teacher. Okay? So, sabi doon sa ating introduction, the Holy Spirit is the third person in the doctrine of the Trinity of God. Sabi doon, during the creation of the universe, He is already existed. So mga kapatid, kung pag-usapan po natin o itatanong po ninyo kung kailan nag-exist or kailan nagsimula ang Spirit of God or the Holy Spirit, doon pa lang po sa creation.
bahagi na po siya ng Father and Son. Amen? Okay? Kasama na po doon, ano? Okay? Nung i-create po ng Diyos ang kalangitan at ang mundo pong ito. Okay? Sabi pa, there are three persons in the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kapatid, sabi ko last week na dapat po ay maging klaro po sa atin ito. Amen? Mga anak, hello. Okay? Dapat po maging klaro po sa atin. Yung ating pinaniniwalaan na po, na isang Diyos, tatlong persona. Na po? The Father, the God the Father, the Son, and God the Holy Spirit. Na po? Okay. Sabi pa, and these three are one God, the same in substance, equal in power, and in glory. Amen? So, ibig sabihin po ay pantay lang ho, ano? Yung tatlo pong ito. Okay? Walang nakakahigit, walang ika nga ay mas lesser. Ano pa? Kundi the same equal or the same equal. The same power, okay? The same authority, okay? And even sa kanilang pong yung kanilang bilang Diyos, ano po? Okay? Ay isa lang po sila. Ano po? So, yun po ang binibigyan diin about the Trinity of God. Ano po? Okay? So, hindi ho tayo dapat maligaw po dito. Ano po? Okay? Na napakalinaw po na the God that we are believing is one God, but there are three persons. Amen? Praise the Lord. Okay, so sabi dito, in Acts 1:8, sabi doon, this verse states the key theme of Acts. Sabi doon, it begins with the Spirit's empowering of the witness to Jesus. So makita po natin, ito pong the book of Acts, ano po, na kung saan ay dito po na-witness po natin na sabi ng mga disciples ay ipinor out ng Diyos yung kanyang Holy Spirit, ano po, sa mga disciples. At sila po ay nagsalita sa iba-ibang lingwahe, ano po. Okay? Yun po nangyari doon in chapter 2 ng book of Acts. Okay? Sabi po, ang sinasabi po dito na tatlong bagay sa verse 8. Balikan po natin. Sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria. Ito pong tatlong nabanggit na mga lugar pong ito ay binigyan po ng emphasis po ito, ano? Parang pinaghati-hati po, ano? Sabi ron, in Jerusalem, mapapansin po natin, magmula po yan sa chapter 1 hanggang verse or chapter 7. Okay? Chapters 1 to chapter 7. Okay? Ngayon, yung Judea and Samaria from chapters 8 to 12. Okay? Ganun yung pagkakabahagi nila or yung pag-divide. Ano po? And sabi doon, the ends of the earth ay yung Acts chapters 13 to 28. Okay? Yun ang parang binibigyang diin yung tatlong lugar pong ito. So kung ikuan po natin na parang i-clarify po natin sa ating Christian life na sabi doon ng Lord na dapat magmumula sa ating pamilya. Okay? Sa ating tahanan. Then palabas ka sa kapitbahay marahil, mga kaibigan, and then sa mga ibang kamag-anak na malalayo. Parang gano'n, ano po? Okay? Na nanghulugan, pag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, dapat una sa lahat, dun muna mismo sa ating pamilya. Okay? Hello? Dapat po gano'n, ano? Parang gano'n po ang setup po ng Panginoon. Kaya diba, in Acts chapter, matandaan yung verse na sabi doon ng ni Paul kay sa jail guard na sabi doon, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas, no? Okay? So ibig sabihin, within your family,
dapat doon muna yung unang makakilala sa Panginoon. Amen? Bago ka mangaral sa iba. Ano po? Okay? Or sa ibang lugar. Ano po? So yun po ang binibigyan din po dito, yung Acts 1:8. Ano po? And sabi doon, yung power of God once na sa'yo ay magagampanan po natin yung ipinagagawa po ng Diyos. Okay? So, bilis po tayo. Sabi dito, may tatlong evidences, no? Of empowering of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, as believers of Christ, ano po? Sabi nga natin, sa time po natin ngayon ay kailangan po natin yung empowering of the Holy Spirit. Amen? Kasi kung wala po yung empowering of the Holy Spirit sa atin, pwede ho tayong manghina sa ating paglilingkod po sa Panginoon. Hello? Once na naka-tiyempo ang kaaway, pwede pong pumasok sa atin. Ano po? Pwede siyang mag-interfere sa buhay po natin. At ito na po yung time na bibigyan ka ng problema. Ano po? Okay? Kaya that's why, binibigyan din po dito sa ating pag-aral about the power of the Holy Spirit na talagang ma-empower po tayo, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Okay? So sabi nun, meron po tayong tatlo dito, na mga ebidensya, na nagpapatunay that we are empowered by the Holy Spirit. Una, sabi doon, unang ebidensya po ay, sabi doon, empower us to understand the Bible. Alam po, maraming mga tao nagsasabing, ang hirap unawain or maintindihan ang Biblia. Totoo po yan. Okay? Kung tayo po ay magbabasa lamang ng sarili po nating kakayanan or karunungan, mahirap pong maunawaan ang Biblia. Hello? Mahirap talaga po, Okay? Lalong-lalo na pag ang babasahin mo ay King James. Wow! Sabi nila, hirap unawain o intindihin ang mataas na English. Okay? So, dito po sa ating pagsasaliksik po ng salita po ng Diyos, kailangan po natin ang Holy Spirit. Okay? Na siya po nagbibigay, siya po ang ating great teacher. Ang magpapaunawa doon po sa ating binabasa. Po. Okay? So sabi doon, kung makikita, mababasa niyo po in Luke 24:44 to 45 ay sabi ron ng Panginoon Jesus, nung sinasabihan po niya mga disipulo niya na sabi doon, hindi niyo ba alam na ang Mesiyas or ako mismo ay daranas ng kamatayan? At pagkaraan ng 3 araw ay ako'y muling mabubuhay. At sabi doon, ibinukas ng Panginoon yung kanilang isipan at naunawan po nila ang Scripture. Okay? So mga kapatid, nangulugan po na kung hindi po ibinukas ng Diyos ang kanilang mga isipan, hindi pa nila naunawaan yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila. Kaya nga po, para po sa atin, napakahirap pag magbabasa po kayo ng salita ng Diyos o ng Bible nang walang guidance ng Holy Spirit, mahirap po natin maintindihan. Amen? Kaya that's why sa panahon po natin na tayo po yung nagsasaliksik, nag-aaral po ng salita po ng Diyos, palagi ho nating i-acknowledge ang pangunguna at karunungan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya po sabi nga dito, ang reason kung bakit po sabi ng Lord that upon receiving the Holy Spirit, bibigyan kayo ng kakayanan, ng kapangyarihan na maunawaan po ang salita po ng Diyos. Tingnan po natin, sabi doon, empower us to understand the Bible. Sabi doon, una, it gives us power to live Christian life. Nahulugan, pag ikaw ay mananampalataya na, nagsasaliksik ka ng salita ng Diyos, sabi doon in Romans 8:2, kanina binasa po yun ni ating tagapagpaawit kanina, in Romans 8:2, basahin po natin, sabi doon, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
nahulugan po ng tayo ay nasa Panginoon na po ay wala na tayo sa batas ng kasalanan. Okay? Nasa batas na po tayo ng pagpapawalang sala sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Okay, sabi mo, ano pa? Empower us to understand the Bible. It means, sabi doon, He help us in worship. Siya po yung tumutulong sa atin kung paano po tayo sumamba sa Panginoon. Pansinin niyo po, yung isang Samaritan woman na na-encounter ng Panginoon Jesus nung siya ay nagpahinga doon po sa isang tubig, ano po, sa balon ni Jacob. Okay? At na-encounter po niya ang isang Samaritan woman. At sabi nga dito ay makita ho natin na kanya pong ipinaliwanag sa babae kung paano ang sumamba sa Diyos. Ano po? Kasi sabi ng babae, kami ay pupunta pa doon sa pinakasentro ng aming panambahan. Pero sabi ng Lord, you can worship God even, sabi niya, kahit dito. Ano? You can worship God in spirit and in truth. Ano po? Yan po ang sabi ng Lord. Okay? Ano pa? Sabi pa, i-help us to pray. Ang Holy Spirit din po ang siyang tumutulong or nagbibigay po sa atin ng tama nating panalangin. Okay? In Romans 8:26 at hanggang 27, sabi ron, likewise, sabi ron, the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Mga kapatid, malinaw po sinasabi dito ni Paul po, na sabi doon, ang banal na Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin. Paano ho tayo manalangin? Amen? Bisan po kasi, pag manalangin po tayo, parang sabog-sabog no? Okay? Parang ang gulo, no, ng ating panalangin. Kaya minsan, naguguluhan din po ang Diyos. Di po ba? Hindi naman naman, anak, teka muna. Ano ba ang gusto mong hilingin sa akin? Ang gulo ng panalangin mo, no? Pero dito mga kapatid, malinaw po na ginagayad po tayo ng Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is the one guiding us on how to pray, on how to intercede to others. Ano? Kung paano po natin pinapanalangin din ang iba nating mga kapatid. Okay? So yan po ang unang evidence. Ano po? Na nasa atin po ang powering of the Holy Spirit. Okay? Sabi ron, empower us to understand the Bible. Amen? Tayo ba'y nagbibigay ng oras sa pagsasaliksik ng salita po ng Diyos? O minsan lang? Or once a year? Naku, napakalungkot pag ganon. No? Dapat po, ang pagsasaliksik po natin ng salita po ng Diyos, ang pagbabasa po natin, dapat araw-araw. Amen? Okay? Or, kung pwede lang twice a day. Hello? Dapat po, dapat ang mananampala, ang isang Kristiyano dapat po ganon. Po. Okay? Andun po yung ating desire na mag-aral po ng salita po ng Diyos. Okay? Ay ikalawang evidence po kung bakit po ay in-empower tayo ng Holy Spirit. Sabi doon, empower us to evangelize the Word. Mga kapatid, yung sinasabi kanina dito sa Acts 1:8, no? Sabi doon, once the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses. Sabi ng Panginoon, kapag ang banal na Espiritu Santo ay nasa inyo, pag kayo'y pinalakas nito, kayo ang magiging saksi ko, no? Kayo magpapatunay, kayo magbabahagi ng kabutihan ng Panginoon na kanyang ginawa sa buhay niyo.
Okay? Yun po ang binibigyan din doon. Ano po? So sabi doon, empower us to evangelize the word. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po sa loob po ng church po ito, balikan po natin yung ating vision sa church for 10 years. Ano po? Ay siguro po ay hindi mahirap na hindi po natin ma-accomplish ang vision ng church. Kung lahat po tayo ay gagawin po natin to evangelize people. Hello? Hindi lang po kay pastor. Ano po? Kayo mismo, pwede nyo pong dalhin ang inyong mga kilala dito sa church. Ano po? That's a part of evangelism. Okay? Na-encourage po sila na makapakinig po ng salita po ng Diyos. Okay? So, yung pangkalawang bagay, empower us to evangelize the word. Nahulugan po dito, sabi doon, eager and excited to witness about Christ. Hello, ang tanong po dito ay, excited pa ba tayo na ibahagi si Kristo sa iba? Amen? Well, kung ganun, much better. Ano po? Okay? So, dapat po, ganun palagi, ang isang mananampalataya, eager. Ano po? Yung parang may sa salitang Tagalog ay parang may katakawan, parang pangit pakinggan, Pero, ikuha natin sa positive way. Ano po? May katakawan ka na magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Tama ba? Parang pangit pakinggan. Pero, gawin po natin sa positibong bagay. Ano po? Okay? Gawin po natin yon, Nasa gayon ay ma-accomplish po natin yung ginatawag pong the Great Commission ng ating Panginoon Jesus. Ano po? Ano pa? Ikalawa po na sabi doon ay addicted. Okay? Ginamit ko ay addict, Addicted in sharing the Word of God. Hello? Alam po, ang salitang addict, ay pag narinig po natin, ano agad ang pangunawa po natin? Kung yung tumingin kay Ageo, baka sabi nyo, addict yan. Addict sa pagbabasa ng salita ng Diyos, Okay? Dapat ganon. Okay? Addict, po? Kasi minsan, pag narinig po natin ang salitang addict ay sa droga, sa pinagbabawal na gamot, Okay? So gamitin po natin ito, salitang addict, Hindi siya pangit, hindi siya masama, Kundi pag ginamit po natin ang word na addict, napakaganda po, lalong-lalo na kung ikaw po ay magbabahagi ng mensahe ng Panginoon sa iba. Amen? Nahulugan, di po ba ang isang addict sa gamot, di po ba, pag hindi nakakarga, ay pinaghahanap-hanap niya yan Di ba? Di ba, Eric? Hinahanap-hanap mo pag hindi ka nakakarga ng isang araw. Ganun ba yan? Okay? Ganun po yun. Yun kasi, nangahulugan na yung katawan mo, inahanap-hanap, yung droga na pinasok mo sa katawan. Po? Kaya, once na wala kang karga, hahanapin mo yan. Gagawa ka ng paraan. Di po ba? Pwedeng isanla mo yung mga gamit mo sa bahay or anything na pwedeng makagawa ka ng paraan para makakuha ka ng pera. Okay? Ganun po ang attitude o character ng isang addict. Hello? Okay, ganun po, Talagang gagawin po ang kaparaanan. Okay? Magkaroon lang po ng pambili ng droga. Now, dapat po sa isang mananampalataya, dapat po ganun din Po. When it comes in sharing the word, dapat gawin po natin ang paraan. Hello? Na may bahagi po ang salita po ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Paul sabi niya, napapanahon man o hindi, kailangan mong i-preach ang Word of God. Amen? Kaya, ang ginamit ko dito ay addicted, in sharing the Word of God. Dapat lang po. Kasi, ang nag-uudyok po sa atin, ang nagbibigay ng encouragement ay walang iba ang Holy Spirit. Amen? Okay? Kaya po, dapat po natin isagawa yan.
Sabi doon, addicted in sharing the message of salvation. Ano pa? Joy in sharing about Christ's love. Okay? Ito po yung mga kapatid, yung substance na natanggap mo, na nasa iyo ang Holy Spirit. Amen? Siya po yung nagbibigay, parang baga sa siya nag-inject, no? Para mabuhayan ka. Na gawin yung pinagagawa po ng Panginoon. To share the Word of God. Kaya po, sabi nga rito ng Acts 1:8 na hindi lang power, no? Actually, ang iba po ng interpretation po nila dito, when it comes to empowering of the Holy Spirit ay mag-speak in tongues. Well, okay naman po yun, ano? Hindi naman ako, doon. Pero, speaking in tongues, hindi nahulugan na mayroon ka ng power of the Holy Spirit. Ano po? Okay? Hindi po yun ang tunay na manifesto, no? Or, well, hindi ko kinukontra yan, ano? Pero I mean, pag nasa'yo po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, pag may pagkakataon ka po, you will share the Word of God to that person. Amen? Ganun po yun, no? So that's why, dito po ay, ang ginawa po ng Lord na nung Kanya pong ibaba ang banal na Espiritu Santo ay sabi doon to empower us to evangelize people and the Word. Amen? Nakikinig pa ba kayo? Okay? So, ito ang dalawang bagay. Ikatlong bagay po, no? Sabi ron, empower us to counteract Satan's scheme. Okay? Empower us to counteract yung pamamaraan po ng diablo. Okay? Alam niyo po, sabi ko nga palagi ko sinasabi na we Christians ay prone tayo, na po, na muling kangahak, ibalik muli sa ating dating buhay. Okay? Wala pong gagawin ang diablo kundi ibalik ang buhay mo sa dati. Okay? Ganun po yan. Lalong-lalo na pag ikaw ay talagang andun yung masidid mong nagpapagamit ka sa Panginoon. Okay? Kaya po mga kapatid, especially po, kayong mga musicians, po? I-address ko po sa mga musicians po natin. Aware po kayo sa inyong mga ginagawa. Po? Kasi once na ang inyong pong pagtugtog, or ang inyong pag-awit sa Panginoon, pag medyo may sablay or may sabi nating you are doing na ikaw ay tumutugtog, kumakanta, na talagang walang alignment doon sa gusto ng Panginoon, I tell you mga kapatid, ibabagsak ka. Po? Okay? Ganun po yan, no? Ganun po ang Diyos. Po? Okay? Kaya dito po ay mag-take advantage ang kaaway. Po? Okay? Na para i-discourage ka. Po? Okay? Ganun po yan. Kaya dapat po maingat po tayo. Kaya dito sabi ron, ang kapangyarihan ng Diyos ay to empower us or to counteract yung gawa ng diablo. Po? Sabi doon, note, even though we are already Christians, we all say everything is okay. All right. But the devil, sabi doon, is always looking for someone to attack. Sabi doon, his plan is to destroy us and to kill us. Mga tipong babasahin in John 10:10, sabi doon, sabi ng John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Okay? Yun po ang pangunahing layunin ng diablo. Po, na tayo po ay sirain, sabi doon, pagnakawan at patayin. Okay? Yan ang pangunahin pong gawa po ng diablo sa atin. Pero sabi ng Panginoon, but I have come that you might have abundant life. Po, in John 10:10b. Po. Now, tingnan po natin in 1 Peter 5:8. Sabi doon, 1 Peter 5:8. Sabi doon, be sober or be alert. For your adversary, the devil,
is always attacking you or is like a roaring lion. Ano po? Okay? Ready to devour. Ano po? Yun po ang gawa po ng diablo sa atin. Okay? Na pag hindi ho tayo maingat sa sarili po natin, kapag nakakita po ng pagkakataon ang diablo, dito po siya papasok po sa atin. Pero mga kapatid, take note of this. Tayo ay binigyan na po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Okay? He has already empowered us, mga kapatid. No? Na wala na po dapat puwang, no? Ang gawa ng diablo sa buhay po natin. Hello? Kasi, dito yung pangako ng Panginoon Nasabi doon, once that the Holy Spirit is upon you, He will give you power. Okay? Bibigyan ka ng kapangyarihan. Hindi lang to witness, but to live in the truth about the Word of God. Amen? Balikan po natin ang ating tatlong evidence. Sabi doon, evidences. Empower us to understand the Bible. Mga kapatid, again, kung tayo po ay wala ho ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo, hindi ho natin maunawaan, maintindihan ang salita po ng Diyos. Okay? Kailangan po natin ang kapangyarihan at ang pangunguna po ng Diyos sa atin. Ikalawa ay, He has empowered us to evangelize people. Wala pong layunin ang Diyos, kundi tayo po ay gamitin para po sa iba. Amen? Alam po, gusto ko lang i-share sa inyo po, na we are praying for 2,000 souls sa ating pong vision sa church pong ito. Alam po, mayroon na po tayong 73 souls na nawin para po sa Lord. Amen? Pinapatay palapakan si Lord. So, nangahulugan ay 1,927 na lang ang ating bubuuin. Kunti na lang, no? Di po ba? Kaya po natin yan in 10 years. Kung tayo po ay sama-sama, tayo po ay tulong-tulong, at ipagpe-pray po natin ating vision po ito. Amen? Kaya nga po, sinabi ko po dito, to evangelize. Yes, empower us to evangelize, witness about the goodness of God sa ating buhay. Amen? Okay? So dito po sa ating conclusion, sabi doon, remember that the Holy Spirit indwells us forever. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo, nung tanggapin po natin ang Panginoon Jesus, siya ho ay tuloy-tuloy na yung nananahan sa atin. Amen? Kahit sabihin mo, nagkasala ka, still, ang Holy Spirit po, kontrolado ka pa rin. Amen? Hindi katulad po nung sa Old Testament, sabi doon, ang Holy Spirit ay umaalis. Ano po? Kapag nagkaroon ka ng pagkakasala sa Panginoon, ay pwedeng mawala ang Spirit of God sa'yo. Ang tulad po sa buhay po ni Saul. But, in our time today, sa New Testament po, sabi doon, binibigyan din mga kapatid, na ang Banal Espiritu Santo, the moment na nasayo, hindi na po yan hiwalay. Hello? Kaya nga lang, minsan pag tayo ay nagkakasala, nakagawa po ng pagkakasala sa Panginoon, nalulungkot po ang Banal na Espiritu Santo. Okay? Nagigrieve po siya. Pero, sabi rito, ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo ay forever po para po sa atin. Amen? Dito po sa ating conclusion, sabi doon, in John 14:26, but the Helper or the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So mga kapatid, malinaw po ang sinasabi po dito ng John 16 or 14 verse 26. Amen? Na ang Holy Spirit ay panghabang buhay po nating nakakasama. Amen? Kaya po, pag sinabi po nating nanghihina po tayo sa ating kalalagayang espiritual, mga kapatid, wala ko tayong dapat gawin kundi i-acknowledge na sabi natin, Holy Spirit, palakasin niyo po ako. Holy Spirit, bigyan niyo po ako ng encouragement na ako po'y magpapatuloy sa aking paglilingkod sa iyo. Amen? Dapat po ganoon. No? We always, tawag doon, yung palagi natin kinikilala ang pangunguna
ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. So mga kapatid, as we pray sa oras pong ito, we will pray po na patuloy ho nating, hindi ako magpipray na sasabihin ko, you will receive the power of the Holy Spirit. I believe na ang banal na Espiritu Santo po ay nasa inyo na. Hello? Dahil si Jesus ang nagbigay niyan para po sa inyo. Amen? Yung time, yung araw na siya po ay kinilala nyo, tinanggap nyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, nasa inyo na po, nasa akin na ang banal na Espiritu Santo. Amen? Praise the Lord. Pinabati palakpakan si Lord sa oras pong ito. Tayo po lahat, ito mayo. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo ay... sige, minsan pa, awitan po natin yung ating first worship song. Okay, kahit doon na lang po sa chorus. Bago po ako mag-pray. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na biyaya sa amin. Sa tanghali pong ito. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan at sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, we worship your name. We exhort you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We acknowledge your power. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Father. Your presence, Lord. So, Father God, taste it and see. I'll taste it and see of the sweetest of love. When my heart becomes free. Yes, Lord. Shame is undone. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Your presence, Lord. Holy Yes, Father. Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Yes, Lord. Your presence, Lord. So, Father God, so Jesus, Yes, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Yes, oh Lord God. Oh, we worship you, Jesus, Lord. We worship your name. We exalt your name, Lord. We worship you, Holy Spirit. Oh, we worship you, Holy Spirit. Fill us, Lord, with your power, oh God. Fill us with your power, oh. let us experience Oh, the Holy glory of Spirit. your goodness. Oh, Let us become more aware oh, of your Jesus. presence. Let us experience the glory of
puso, Lord God. Oh, Holy Spirit, we thank you so much. Marami pong salamat, Holy Spirit, sa iyong patuloy na pamumuna sa amin. Sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa trono mo, sa presensya mo, Banal na Espiritu Santo. Patuloy po kami na nagpapakumbaba, Panginoon, Banal na Espiritu Santo. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Lord, you have said in your word, once that the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and unto the ends of the earth. Panginoon, ito po ang patuloy mo pong dinideklara sa iyong mga anak, Panginoon, na kapag ang Banal na Espiritu Santo ang siyang nangunguna sa buhay po namin, tunay na magagawa po namin ang patuloy na may bahagi ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, help us, Father, through the power of the Holy Spirit, Panginoon, na patuloy po namin na may bahagi ang salvation through our Lord Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami. Samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy po namin na may bahagi sa mga tao na hindi pa nakikilala sa aming Panginoon Jesucristo. Holy Spirit, guide us, protect us, give us power, give us anointing, Lord. Nang sa gayon, Panginoon, ang iyong salita ay patuloy po namin na may bahagi sa mga tao. Ama, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na siya po ang aming pangunahing tagapagturo. He is our great teacher. He has the power to cast out the work of Satan in our lives. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Kaya po sa oras pong ito, ang patuloy po namin dalangin, Panginoon, anumang bagay na ginagawa ng dyablo sa aming buhay, Lord, by the power of your Spirit, Lord, Panginoon, ikasaot mo, Panginoon, sa aming buhay. Ilayo mo, Panginoon, sa aming buhay ang gawa ng dyablo, lalong-lalo na ang aming mga panghihina sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, we pray by the power of the Holy Spirit, strengthen us, Lord. Give us power to counteract the power or the works of Satan in our lives. Panginoon, maraming pong salamat. Tunay na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay wala na pong kapangyarihan ang dyablo na kami po ay muli pang dalhin sa dati naming buhay. Subalit, sabi nga ng salita ng Diyos, kapag ang Banal na Espiritu Santo ay nasa iyong buhay, you will overcome the works of Satan in your lives. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat na kami po ay pinalaya mo na sa gawa ng dyablo sa aming buhay. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Sabi nga in Romans 8:2, nung kami ay nasa iyo na, the Spirit of life give us power, give us freedom to worship and to serve the living God. Panginoon, muli po, salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Ang patuloy kong dalangin, Panginoon, patuloy mo, Ama, kami samahan, kasihan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. O Diyos, maraming pong salamat. Tunay na ang tagumpay lamang po namin sa aming paglilingkod ay walang iba sa pangunguna at sa kapuspusan at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Marami pong salamat, O Diyos, for empowering us, for giving us the strength and power over the works of Satan in our lives. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat, Banal Espiritu Santo. Tunay na kayo po ang Diyos na buhay, Banal na Espiritu Santo. Salamat sa iyong mga salita. Salamat for empowering us, Lord God.
Marami pong salamat to Diyos. To you, we give you all the glory, honor, and thanksgiving. Praises is to you alone. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Sige po tayo makaupo na. Praise God. Bago po tayo, dumako muna po doon sa ating A song in my heart, a song in my soul, a song I was born to sing. It is a song of freedom. Now I'm free to dance. Are you free to dance in the freedom of God? Amen. Come on and sing and dance. I'm singing the darkness, I love in the rain. Rejoice in your love again. It is a song of freedom. Hallelujah. Patuloy mga awitan ng Panginoon sa oras ito. The Spirit, Lord. Your Spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Amen. Huwag mong pansinin yung katabi mo sa oras na ito kung paano mo purihin, sambahin ang Panginoon. Ibigay mo yung the best mong pagsamba sa Panginoon sa oras na ito. Kung gusto mo sayawan, kung gusto mo palakpakan, kung gusto mo tumalon sa gala. Come on. A song in my heart, a song in my soul, a song this is your song to God. Your song of freedom. Now I'm free to dance again. Oh Lord, I'm singing the darkness. I'm singing the darkness. I love in the rain. Rejoice in your love again. Your song